Those were adventures. Hello, good afternoon. So these are the criteria. First, the relevance, which is 30%, sustainability 30%, innovation 20%, and partnership and linkages 20%. So we will discuss the funding later after the presentation. Thank you. In partnership with other proposals. Pag-important, di ba? Sir, ulit tingnan na. Okay, may kapatabang. Sir, naku din 500. Dagan din yung good. Panel, anything else to say before? Meron pa ba? All good. Okay. So again, we welcome the first presenter. Thank you so much. Good afternoon. Mauna mo ko daw ang less fortunate na team. Mauna kami. Okay. To our dear panelists, we love you and we need the funding. So, okay. So, the name of, actually, matingala mo nga do kabog names because ganang pinakataas mo na himo na mga program with all other projects na we are implementing in the province o ang grupo po sa Buliganay. So the program will be Adventures That Matter, ATM. Kasi di ba pag youth ATM ka nagkaon may God Islam, anana di ba? ATM, diri mis bukid, ATM, anana. So, Adventures That Matter because ang grupo mo go diri sa SK, grabe sige glaag. Asa ka bundok, adto og falls, so bisan tingin yung mga adto labi na tong pag-lift sa travel after the 6-month lockdown. So sige mig laag yun. So Adventures That Matter. So iba-iba, sorry yan. So iba-iba actually yung proposals under the program, pero ang napili ibutuhan namo is the GG, Guiding the Guides. Kanya siya nga project based on experience because sige mig saka, sige mig laag sa mga ridges, sa mga mountains, sa falls there sa North Cotabato. O kung sige na mo ma-encounter, why is it na ang guide di ari sa North Cot mahimong sulugoon sila ang porter. Kung kulang og tubig na namo sa taas, guide kuya, kulang mig tubig kuya, wa mig kutsilyo kuya, asa. So makita mo gud mo unsa ang role sa guides if magsaka mo sa ibang regions, sa ibang region. For example, pag abot, good morning ma'am, welcome to Mount Agkir. So ang Agkir dati ingon ani ni. So for safety precautions, ingon ani yung himuon, ingon ani. So iba ang role sa guide, iba dapat supposedly ang role sa porter. Katong magdala lang sa inyong bag o throughout. So iba na siya nga payment. Ang nahita po man ko di ari is naging same lang. Si guide siya at the same time, siya po ang porter, siya po ang sulugoon sa tanan. So it's a 2-day seminar workshop on sustainable tourism through empowering the guides. Ang lectures na mo di ari kay of course, the principle of leave no trace, asa dapat ang basura lang ibutang, asa mo dapat mag-agi, first aid pod. So for example, na ay napaakan og halas sa himon. For example, na ay nalisa, na ay nabikugang, which is very famous, popular, yun na siya pag magdaag mo na dyan mabikugan, dili nakalakaw, etc. And then, history sa mga bukid di ari sa North Cotabato, dapat balaan nila. So, kani siya nga bundok sacred ni sa amuan tungod dati dari mi gaampo, dari mi gakuha og tubig. Kani siya among tawag ingon ani kay for example sa Agkir nasa history dira ganada diwata nga nituba sa Agkir tapos ang Agkir na ingon ani. So, dahil mga yung nga history pero dili na tubataan because ang guide wala na train kung paano nila i-relay ang history sa mga trekkers nila. So matingala sad mo nga focus mi sa ecotourism because after
after manggod sa COVID, isa sa mga kick-off activity para i-boost ulit ang economy, labi na di ari sa province nato is the tourism sites guild. Kung mapansinin niyo, gamay nga bukid, butangan lang og NES, na tayo entrance na 5 pesos. No? Kay mo lang man na ang pwede na itong makuha dayon. Unsa ang mga sites there, ilabi na Alamada, Libungan, Kawayan, bungtod lang siya gamay. Ano ganun yung maghimo mi sa sa Upper Bulanan. Pagputang may datog NES, 5 pesos ang entrance. Pero, i-support niyo ninyo, sir, ha? Nami bukid dito gamay. So, dali kayo siya ng resource because na siya, kailangan mo lang siya i-improve gamay. So, ang target na mo, 30 participants, 10 sa ag gear, 5 sa kitubed, kanang upaw, apilo namang kitubed, and then falls, 15 kabot sa iba-iba nga falls, Mandarin, Asik-Asik, Daday, Tinago, etc. etc. Nga mga falls, they are labi na sa first district. Kaya pilang namo ang kitubed because passable siya via Libungan. And then key metrics namo, ang success indicator namo kay positive feedbacks from tourists, magbutang mi diadto og feedback. Dito sa jump off, ay dito sa exit point nila, magbutang mi diadto feedback kung unsa ilahang rate from 0 to 10 sa ingon aning factor. For example, paglagay sa history sa place, unsa ka effective ang guide. Sa pag first aid, so tanan to siya nga lecture, butangan na muna siya og rating iba-iba. Para pag nagsaka mo yun, so every time magsaka mi ulit, kuha na mo to, i-review na mo, kasi part sa monitoring na mo, dali lang siya monitoring because nagsaka man mi always. So ma-monitor na mo siya from time to time. And then the budget is 25,000, kanya siya ang breakdown na kay Jetro. So one of the contingency plans, if ever nga dili na mo siya ma-win, ang seed grant is i-fund siya sa SK sa daan. So, very simple na gud ang project proposal. Diari nang gini siya nga idea na himo, no? GG, Guiding the Guides, and ATM, Adventures That Matter. For questions, tubago na siya tanan ni Jetro. Any question? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Sorry. I like the idea actually. It is my first time to encounter a project about sustainable tourism and ecotourism because most of the time, yung mga projects na gina-inculcate namin is like leadership, peace and development, and that's true. We have to go to the grassroots, and that is to uplift and strengthen our ecotourism. So that's very good. I like the idea of the ecotourism sites and the sustainable tourism. My first question is, yung participants na magtutour ba, yung tour guys, ano ba sila? Anong age bracket nila? Youth ba sila o yung mga ancestors na... For example, at in Agir, mostly sa mga guides dito mga youth, mga age 25 to 35. Kaya sila man ang makakaya pa usaka, balitong mga tribal leaders nila, sila na lang ang gina-interview ng sila history diri, sila na lang makashare, pero dito ra sila sa sitio, sa ubos. Sell down lang sila magsaka, pag harvest time, pag mananong niya time, mananong. So 25 to 35 ang ginatanong ng wala age bracket. So I hope no, na hindi lang siya dito banda ma-implement din siya sa ibang mga municipalities ng North Cotabato kasi every municipalities has its own, parang gustong i-promote. My second question is about the sustainability of the project. What would be the sustainability of the project after the implementation, aside from the positive feedbacks from the tourists? Actually, ma'am, namin sa mga contingency plan na what if kanang ang guides ba, wala nila na equip gid lang sarili kung sila natunan during the seminars. So there will be a continuous monitoring kasi as ourselves kami mismo manakaits because mauna siya ang amuhang cabin and stress reliever na mo. So kay always man migasaka, then we will be those person nga tan-aw na mo kami ang mag-monitor if ina-implement pa okay ba nila ginabuhat ang tanan para may assessment na mahitabo og na ay change na yun. So at least meron kayong data. So Yes. that's very good. Suggestion lang, we could also like
promote that in social media. Yeah, so gamitin din natin ang social media to promote the project, Yes, your project, and also the mga tourists. Actually, ma'am, sa Netflix na mo, ma'am, naay dito, ibutang na mo siya, for example, kato di ba positive feedback, dili lang siya through katong isulat lang nato. Napo siya through social media, using Facebook page, tapos naman to yung ratings dito nga, click ang stars kung pila ang tuto, pwede ta mag-comment below and share sa social media para dako ang scope o ang platform para mas mamalaan nila ang katong specific. Yun lang, sige, thank you. Thank you po. Hindi mo ano si attorney. Hindi mo ano si attorney kay Regarding sa proposal, have you think to partnership with the different tourism offices of the local governments of the different municipalities? Yes po, naasa mo ang contingency plan po about sa budget. Kasi what if dili po siya mahikuha na mo? Kasi di ba budget is really crucial kung asa pangitaon. So napo dito nga, tulabi di sa tourism office and local tourism offices dili sa within sa North Cotabato at mga areas kung asa ni siya para ma-fund ni somehow o makaya ibuna kung saan kinahanglan sa muang project nga i-implement.